Magandang araw! Isang napakagandang umaga nga ang bumungad sa amin. Dahil matapos nga ang ilang araw na pag-ulan, sa wakas ay nasilayan na namin si Haring Araw. Akala nga namin ay hindi na namin masusulit ang aming bakasyon. Dahil mula nga nang dumating kami ay panay naman ang ulan. Simple lang naman ang gusto namin. Ang makapag-ikot-ikot at makapag-muni-muni, makapag-relax, nang hindi naman kailangan gumastos ng mahal. At dahil nga wala rin naman kaming budget para sa mga ingranding bakasyon, masarap nga din naman talagang umeskapo paminsan-minsan. Yung malayo ka sa ingay ng syudad, malayo sa polusyon. Sadyang napakasarap nga naman talagang gumising sa umaga. Yung araw-araw kang mabibighani sa ganitong malaparaisong tanawin. Pag ganito talaga yung nakikita ko, nabablanko talaga yung isip ko. Para bang nasa ibang mundo na ako lang yung tao? Ewan ko ba? Sign of aging na siguro talaga to. At dahil nga maaraw na, pwede nang manungkit ng buko. Pero ngayon ko lang nalaman na magaling palang sumayaw ang biyanan kong lalaki. Woo! Dapat pala ay doon ako nagpapaturo ng mga dance moves. Ang hirap nga naman kasi pag parehas kaliwa ang paa. Nakakalito na rin at minsan hindi mo na malaman kulang ba sa energy o nasobrahan ng steps. Nang patawarin. At ewan ko nga ba dito sa asawa ko, pangarap yatang maging model ng buko. Buko juice. At ayan nga, si tatay ay sige pa rin ang pagbiyak ng buko gawa nga ng request ng kanyang apo. At ayan na nga, manunungkit din daw siya ng buko. At nang manawa nga sa pagsungkit-sungkit ay ito namang manok ang napagtripan. At nung gumabi naman nga ay sa peryahan naman ang aming punta. Alam nyo ba na isa sa mga nagpapaalala ng aking kamusmusan ay ang perya? Noong nasa Olotanga pa nga kami nakatira, dati nang uso tong peryahan at mga tiyangge sa tuwing nalalapit ang pistahan. Nakakalibang naman nga kasi talaga yung maghahagis-hagis ka ng bariya. Paminsan-minsan ay nananalo pero madalas ay talo. Samahan mo pa ng mga nakakatuwang karanasan ng kabataan na kung minsan ay hindi naman talaga laro sa perya ang sadya, kundi para sulyapan si crush na panaylibot din naman sa perya. Tapos samahan mo pa ng mga tuksuhan ng mga kaibigan mong tuwang-tuwa nga din sa galak sa may mga pa-love team. Pero hanggang ganun lamang ang aming gawain noon, ang masulyapan lamang si crush ay sapat na. Nakakatuwa nga at kahit papano ay meron pa rin palang ganito hanggang ngayon. Kahit papaano ay maranasan man lang ng henerasyon ngayon ang mga naging libangan namin nung panahong hindi pa uso ang gadgets. Etong ngang mga rides ay wala dati sa amin kaya hindi ko rin naranasan to. Kaya masaya ako na naiparanas ko ito sa anak ko. Kami nga ay lumaki din sa hirap kaya hindi talaga priority noon ang mga ganito. Naranasan ko nga ding umakyat ng bundok para magtinda ng mga ukay-ukay kasama yung nanay ko. Pumupunta nga din kami sa iba't ibang baryo o kaya naman minsan ay sa pinakasentro ng lugar namin para maglatag ng mga tinda naming ukay. Ayaw na ayaw ko nga yung may makakakita sa akin na kakilala ko o kaklase ko noon. Alam ko naman na walang nakakahiya sa ginagawa ko pero nahihiya pa rin ako. Natatakot kasi ako na baka mamaya ay tuksuhin nila ako sa school o kaya naman pagtawanan nila ako. Pero wala namang nangyaring ganun. Sadyang mahiyain lang talaga ako ng mga panahon na yon. Dati nga ay inutusan ako ng nanay ko para maningil. Sumunod naman nga ako at pumunta ako dun sa bahay ng may utang sa nanay ko. Pero sa sobrang mahiyain ko nga, maghapon lang akong tumambay sa labas ng bahay nila at umuwi ng walang dala. Kaya nagtataka na tuloy yung nanay ko na sa tuwing ako yung inuutusan ay wala akong nasisingil. Ay siya, napahaba na naman ang kwentuhan. Follow nyo na nga lang ako at marami pa akong kwento. Maraming salamat!